Isang araw sa kakaibang munting bayan ng Wolfitongville, may nakatirang makulit ngunit kaaya-ayang bata na nangangalang Timmy at ang kanyang tapat na kasamahan, isang malikot na bigal na may pangalang Benny. Si Timmy ay isang mausisero at 7 taong gulang na may hilig sa pakikipagsapalaran. Samantalang si Benny ay isang palaging gutom na aso na hindi kailanman tumatanggi sa isang pagkain. Isang maaliwalas na umaga, nagpasya si Timmy na gustong maging isang detective. Nakita niya ito sa telebisyon at naging malakas ang kanyang loob na malutas ang mga misteryo. Si Benny, laging handang sumali sa anumang may kinalaman sa mga pagkain, ay naganyak na sumama. Naganap si Timmy ng isang malaking magnifying glass, isang notebook at isang stretch coat na 3 beses na mas malaki sa kanyang sukat mula sa kanyang cabinet. "O sige, Benny," deklara ni Timmy, "tutuklasin natin ang kaso ng nawawalang cookie jar." Ang cookie jar ay biglang nawala na parang bula at ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa ina ni Timmy na may hinala na totoo ang Cookie Monster. Kaya naman, sinimulan ni na Timmy at Benny ang kanilang misyon na hanapin ang may sala. Nagsimula ang kanilang investigasyon sa kusina kung saan naging masigasig ang ilong ni Benny na tila ba nag-aalab sa kasamahan. Sinundan niya ang kanyang ilong patungo sa sala kung saan nakakalat ang mga butil ng cookies sa sahig. Si Timmy ay tiningnan ito sa pamamagitan ng kanyang magnifying glass at nahulaan. "Ang mga butil ay dinala tayo papunta sa likod, Benny." Yumuko si Benny at kasamang pinuntahan si Timmy sa likod, kung saan natagpuan nila ang isang talaan ng mga butil ng cookies na nagdadala sa kanila sa hardin ng kapitbahay. Si Mrs. Jenkins, ang kapitbahay, ay kilala sa kanyang mga sikat na chocolate chip cookies. "Mukhang mayroon tayong pangunahing suspect, Benny," bulong ni Timmy na may kasamang kasamahan. Nagtumbling sila sa hardin, nagtatago sa mga rosas at mga halaman, hanggang sa marating nila ang pinto sa likod ng bahay ni Mrs. Jenkins. Tiningnan ni Timmy sa loob sa pamamagitan ng pintana at napahaling, "Benny, narito siya, ang magnanakaw ng cookies." Sa loob, totoo nga na si Mrs. Jenkins ay kinakain ng mga cookies mula sa nawawalang cookie jar ni Timmy habang nanunood ng isang palabas sa TV. Tila walang kaalam-alam sa kanilang pagdating. Sa sobrang kaba, sumugod si Timmy sa pinto. Sumigaw ng, "Tigil! Ikaw, magnanakaw ng cookies!" Naggulat si Mrs. Jenkins at nagkalat ang mga cookies sa paligid at si Benny ay umingay ng matapang. Nakatayo si Timmy roon sa kanyang sobrang malalaking trench coat, may magnifying glass sa kanyang kamay at si Benny ay nasa tabi niya. "Alam ko na ikaw iyon buong oras," drama ni Timmy. "Akala mo ay maaari mong nakawin ang aming mga cookies? Ngunit in-underestimate mo ang kapangyarihan ng isang detective at ang kanyang tapat na bigal." Napatawa si Mrs. Jenkins. "Oh, Timmy, nahuli mo ako sa akto. Hindi ko napigilang kainin ang cookies ng inyong ina. Pero huwag kayong mag-alala, magbe-bake ako ng sariwang batch bilang pagsisisi." Nagpalitan ng mga tagumpay na tingin si Timmy at si Benny. Nalutas ang kaso. Bumalik sila sa kanilang tahanan na may dalang kanilang cookie jar at isang bagong kaibigan sa katauhan ni Mrs. Jenkins. Mula noong araw na iyon, nagpatuloy sina Timmy at Benny sa kanilang mga pakikipagsapalaran bilang mga detective sa Wolfitongville na nagsosolve ng mga misteryo, malaki man o maliit. Palaging may kasamang talaan ng mga butil ng cookies at ang walang katapusang kasigasigan ni Benny para sa pakikipagsapalaran sa mga pagkain. Nagdala ang kanilang mga pakikipagsapalaran ng tawa, kasiyahan at maraming cookies sa bayan na nagpapatunay na kahit pinakadi inaasahang pares ay maaaring makagawa ng pagbabago kapag sila ay nagtulungan.